Hi mga kajobang, Sir Dance DIY. Napanood nyo na ba ang Combo on the Run? Pues, pag-usapan natin. Bilang isang e-heads fan, parang may aftershock ako about Combo on the Run. Gusto kong isa-isahin kung ano yung laman ng document to. Pero bago natin pag-usapan yan, disclaimer muna. Hindi po ako film reviewer na kasing galing ni Mr. Mario Hernando ng Movie Magazine, natandaan niyo pa ba yun? At Butch Francisco ng Showbiz Lingo. What? Gusto kong pag-usapan natin to, hindi tunog mayabang o tunog henyo o isang film reviewer. So gusto kong pag-usapan natin to na as an ordinary e-heads fan. Kumbaga sa siopaw, hindi special, ordinary lang. At kumbaga naman sa lugaw, hindi yung maraming laman, plain lang. Handa na ba kayo? So, handa na kayo? Let's bolt in! First of all, I would like to congratulate Miss Diane and the rest of the crew. Ang galing ng pagkakagawa ng docu na to. Imagine, yung mga clippings, interviews na kinuha dito from the 90s hanggang sa present, no? Na buo nila yung napakagandang docu na to na para sa ating mga e-heads fan. And unang-una masasabi ko na totoo ang docu kasi pinakita dito yung katotohanan ng e-heads mula nung nangangarap hanggang sa struggles hanggang sa success. Nandito na lahat ng gusto mong makita sa Eraserheads. Alam naman natin na kaya nag-succeed ang Eraserheads because of the story dun sa mga sinusulat nilang kanta. Na every song na ginawa nila, nakaka-relate ang bawat Pilipino, ang bawat teenager ng araw. No? Kagaya nitong, dito nga sa story, nakaka-relate pa rin tayo eh. No? Yung simpleng pag-apply nila o pagpapasa nila ng mga demo tapes sa mga recording company. Parang tayo yun eh. Di ba tayo lahat nakaranas tayo after graduation, nag-a-apply tayo ng trabaho. Minsan, ilang reject muna, ilang tatawagan ko lang kayo, mga ganun ang sinasabi ng employer. Hanggang sa dumating yung time na merong isang company na matitiwala sa atin. And can you imagine, ayon sa napanood natin, kung hindi inabot ni Sir Rames yung cassette tape kay Mr. Edro Abraham, kung hindi naman yun nakarating kay Mr. Robin Rivera, at lalong-lalo na kung hindi umabot kay Mr. Vic Valenciano at sa the rest of BMG people, maaaring hindi natin narinig ang ligaya, ang toyang, lalong-lalo na ang pare ko. And isa pa sa napansin ko sa docu na to, pinakita nila dito yung love. Not only sa family, friends, but also love for the country. No, may pakialam tayo. As an artist, iba't iba man ng mga sinuportahang kandidato. May nagwagi, merong hindi nagwagi. But in the last part of 2022, muling pinagkaisa tayo ng Eraserheads. Kasi parang nagwatak-watak tayo na, even in social media eh. Nag-away-away, unfriend dito, unfriend doon, black, di ba yung mga ganon. Ni-unite tayo ng Eraserheads dahil sa reunion concert. Mga kajobang, mga ka-e-heads, may aminin ako sa inyo. Doon sa part na nagbabago ang music scene, parang kung di ako nagkakamali, 97, 98 or 99 yun, no? Yung nagkakasawaan na, yung sinasabihan sila na parang stick sa style of music nila, yung pagiging pop. But nag-uusbungan na kasi ang ibang tunog nun, ano? Meron ng mga Wolfgang, Slapshot, Greyhounds. Relate ako doon. Isa ako sa fan ng e-heads na parang medyo nanamlay rin dahil nga marami nang naririnig na tunog eh, no? Meron mga parang umuungol, mga rap metal lang nauuso nun. Yun yung sa part ng docu-film na yun, parang nagigilty ako na isa ako sa mga fan na nanamlay rin sa e-heads. Kaya parang may sawa factor na sinasabi. Kasi bakit
ko nasabi yung sawa factor, medyo yung naabot nila yung pinaka rurok ng tagumpay. Bakit ko nasabi yung rurok ng tagumpay? Kasi sila lang yung banda, no? Nagkaroon ng movie, sabay-sabay halos yung TV commercials, endorsement doon, endorsement dito. Every Sunday, makapanood mo sila sa ASAP. Tapos, parang regular din sila sa isang linggo na po sila. Kumbaga, sawa factor, may naramdaman din ng mga tagahanga na gano'n. Kaya nga parang may kurot sa puso yung kantang Para sa Masa. So, relate ako doon. And then, pinakita rin sa docu, no? Nababasa naman natin sa mga write-ups, magazine yung araw yon. Parang nanumbalik ulit yung mga alaala noon na nangyari sa EH. Especially yung professionalism. Professionalism, pinakita ni Ellie na professional. Even may pinagdadaanan, no? Yung pumanaw nga yung mother niya. A day before o 2 days before the 2008, no? Sa BGC concert. Siyempre, hirap nun. Kaya nga, naiyak din ako dun yung sa part ni Miss Diane na kinukwento niya yan dito sa docu, no? Parang the show must go on. At isa pa ang nagustuhan ko dito sa docu ay yung pag-amin nila nung nag-disband yung banda o magdi-disband pa lang. Parang natanong nila sa sarili nila paano yung kinabukasan nila sa band, no? So siyempre nga, sikat na sikat, tapos magdi-disband, paano ang kabuhayan, yung mga anak. So yun, nagustuhan ko, naging totoo sila rito. As an E-Heads fan naman, magiging totoo lang ako, no? Ang medyo bitin lang sa akin dito yung 2009 final set sa MOA Grounds, no? Kasi from 2008, di ba hindi natapos yung concert sa BGC. Parang 2009 pinlano tong final set, no, sa MOA. Parang hindi masyado na detalye yung final set. Parang kasi para sa akin hindi natapos yon. Dapat binigyan din ng focus yung 2009. Sa akin lang naman yun, no. Wala naman tayong ibang ibig sabihin doon. Tapos at that year then, a day before the 2009 final set, pumanaw din si Francis Magalan. Alam naman natin na napaka malapit ni Francis M sa E-Heads sa lahat sa kanilang apat. So dapat nga, kung di ako nagkakamali, meron ding performance doon si Francis M. No? Yun nga lang di umabot. So yun lang naman ang ano ko, parang medyo nabitin lang ng konti, no? Okay, pero in general, napakaganda ng docu na to. Na kailangan, lalo na ng mga kabataan ngayon. At lahat tayo ay yung forgiveness, no? Kahit na anumang nangyari, ano man ang di pagkakanuan, taon man ang lumipas ng tampuhan, importante sa bandang huli, magpapatawad tayo. So pinakita nila yun dito. Kaya nga, masaya tayong lahat dahil parang nawala na yung tampuhan nila, di ba? Yung mga concert na hindi dapat matuloy dahil may konting pagkakaiba sila, binura na nila lahat yun. Kaya mapalad tayo ngayon, mga ka-E-Heads, dahil buo na uli ang Eraserhead. Kaya na nga sila ng concert, yung Electric Pan. Yun yung isang big revelation na lumabas dito sa docu to. Kaya masayang masaya ang mga E-Heads fan nang lumabas sila sa sinehan. Aaminin ko sa inyo, nung pinanood ko tong Combo on the Run itong weekend, kasama ko yung bunso ko kasi medyo curious yung bunso ko kung ano yung mga pinapatugtog kong music, kung ano tong nasa t-shirt ko, bakit ko papanoorin yun. Kaya ang payo ko sa mga hindi pa nakapanood, extended po ngayon ang Combo on the Run, panoorin nyo. Lalo na yung mga teenager na nakikurious kung ano yung Eraserhead. At kung kayo naman mga tagahanga ng Eraserhead na hindi pa nakakapanood, promise panoorin nyo to. Talagang maiiyak kayo, matutuwa kayo,
mararamdaman nyo uli yung mga naramdaman natin noong nagsisimula rin ng Eraserhead. Manunumbalik lahat, throwback, no? Ang galing nang gumawa nito ni Ma'am Dayan. Talagang pinagsama-sama sa isang napakagandang parang regalo sa ating mga e-heads fan. Kaya kung tatanungin niyo ako kung anong rating ay bibigay ko dito sa Combo on the Run, hindi ako film reviewer, magbibigay ako ng rating as an e-heads fan. Kung ang highest rate na binibigay ng mga film reviewer is 5, ang bibigay ko rito is 5 stars. Kaya kung kayo bago lang sa akin channel, paki-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Ako po si Sir Dance DIY na lagi nagsasabing, ang musika ay buhay, kaya lagi nating iingatan. Mabuhay ang OPM, mabuhay ang Eraserheads, mabuhay ang Noipi.